Samantala, kasama na natin si COMELEC Chair George Garcia. Chairman, good morning. Happy New Year. Angel, at magandang umaga po sa mga kababayan natin. Happy New Year po. Apo, so mag-uumpisa ngayong araw na ito ang printing ng mga balota. Gaya po ng binabanggit nyo, paano ho yung mga na-disqualify na hindi makakakuha ng TRO? Sadya po, Sir Angel, wala po tayong choice kung hindi simulan ngayong araw na ito ang pag-iimprenta ng mga balota. At total naman po, Sir Angel, may mga priority areas naman po tayo na pinili upang yun mismo ang masimulan muna. Yan yung mga lugar na wala namang mga protesta, walang kaso, walang disqualification. Ngayon po yung sa mga may disqualification o yung pumunta sa Korte Suprema, syempre ayaw ko po muna namang i-preempt yung magiging aksyon ng Korte Suprema. Kung ano't ano man ay gagawa namin ng paraan sa komisyon ang kung ano man ang magiging utos at atas sa atin ng ating kataas-taasang hukuman. Pero siguro makikiusap na rin tayo sa Korte Suprema. Baka pwedeng bilis-bilisan, ano ha? Baka makalendar ng mas maaga dahil talagang matindi naman yung urgency, Chairman. Opo, Sir Angel, alam niyo po, 77 araw lamang tayong dapat makapag-imprenta ng balota. Ito po kasi, Sir Angel, para po sa naintindihan ng mga kababayan natin, yung pong pag-iimprenta ng balota, hindi po ganun kadali yan. Una, yan po ang pinaka-importante na aktibidad ng COMELEC dahil ang balota ang pinaka-importante na dokumento sa isang halalan. Ngayon po, pagka po yan ay iniimprenta sa Angel, yan po ay mano-mano pa rin na bine-verify, tinitingnan, tama ba yung linya, tama ba yung kulay, tama ba yung pagkakakat. At pagkatapos ito po yung isa-isa pa rin sa Angel na ipifeed sa ating po mga makina upang alamin kung ito ay tinatanggap ng makina. Kasi baka maya-maya meron po siya na smudges o meron po siyang medyo mali yung timeline na nasa gilid at tapos i-reject pala ng makina. And therefore, hindi dapat mangyari yun sa araw ng halalan. Kung kaya dapat po yan ay abutin ng mga 77 araw, dapat Sir Angel, hanggang April 14 ang ating pong imprenta ng balota. Technically po, Sir Angel, May 12 ang ating pong halalan. And so, ibig sabihin po niyan ay sana walang aberya na mangyayari sa atin sa panahon na nag-iimprenta tayo. Naku, hirap nun, no? Bawat isa, isusubo lahat sa makina? Opo, kaya po ganun kadami ang tauhan ng COMELEC dyan po sa National Printing Office at meron po tayong 500 na mga makina na gagamitin para po sa pagbe-verify ng bawat mga balota. Ngayon ko lang nalaman, isusubo para bang ano, parang may audition yung balota. Opo, Sir Angel. Kumbaga sa pera natin na iniimprenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas, meron pong quality control pa rin po yan, Sir Angel. Sapagkat kung may mga smudge, halimbawa na makaka-apekto sa mismong quality ng balota at baka ito'y maka-apekto rin sa pagtanggap ng mga makina, reject po ng reject yan. Noong 2022 election, Sir Angel, mga mahigit kalahating milyon na mga na-imprenta na balota ang na-reject po and therefore hindi po nag-reprint po ang COMELEC doon sa mga balotang ganyan. At tatandaan din ng lahat, ang bawat balota po ay precinct specific. Kaya nga eh. Opo, ibig sabihin po, yung balotang naka-assign sa Precinct 1A ay hindi pwedeng magamit sa Precinct 2A. So dapat masigurado na yung balotang yan is specifically pang Precinct 1A lang ng bayan ng Syudad Halimbawa, ng Maynila. Teka muna, sabi ho ninyo, nung 2022 elections, may kalahating milyong mga balota ang hindi tinanggap. Kung na-testing na ho ito, bakit ho nagka-problema kaya, Chairman? Ay, hindi po. Actually, bago pa na-test, nakitaan na. Bago pa na-test. Okay, oo. Yung mga balota. At yung iba naman, may mga balota na mismong machine ang nag-reject, hindi po tinanggap. At yan po ini-expect din natin sa ganitong klaseng printing. Dahil siyempre po, yung printing process, Sir Angel, ay hindi talaga perfected. Kahit sa dyaryo, makikita mo, minsan mayroong pagkakaiba, may mali. At yun po ay hindi dapat mangyari yan dahil balota po yan. Ang number one na accountable form o document sa isang halalan ay ang balota. Problema nyo, hindi ho kayo po pwede magkaroon ng erratum. Sa print, sa dyaryo, pwede mag-erratum. Kayo, hindi. Opo, kaya po kahapon, Sir Angel, habang ginagawa yung mga ballot faces, yan po yung napaka-importante magmula sa tuldok, magmula sa kung anong linya ang nakalagay. Dapat ba sa isang linya lang, dalawang linya? Ang problem po kasi talaga nito ay parang ang dating dyan, touch move, na hindi mo na basta-basta pwedeng baguhin kasi nga po ballot faces yan at merong serialization na tinatawag
sa election management system po natin. Nako, ganun pala ka-crucial yun, ha? Kaya again, tayo ho nakikiusap na sa Korte Suprema, no, ha? Baka pwede hong bilis-bilisan na yung ano ba, malaman ko rin kay court administrator kay Court Ad, Villanueva, kung may mga nakakalendar na rin po silang pero alam niyo naman kung may nakakalendar na, no? Kasi po bibigyan naman po tayo ng notice ng ating kataas-taasang huwag kasama po yung kopya ng mga petisyon. At kahit tayo po humihingi ng dispensa sapagkat siyempre baka sabihin kasi disqualify kayo ng mga kandidato kasama po talaga yan sa proseso at parte ng katungkulan ng Commission on Election. May nagtatanong lang dito, saan daw ho ba makikita ang official candidate list? Ayan po, ngayong araw na ito, makikita nyo po yung ballot faces muna, national muna yan, yung senador at sa party list. Makikita nyo na po yung pinuntahan ng mga miyembro ng media kahapon sa warehouse ng COMELEC dyan po sa Binyan. Ginawa na po yung ballot face sapagkat sisimulan po namin ngayong araw na to ang overseas voting ballot at kasama na rin po yung local absentee voting ballots. So yan po ay national, senador at party list. At hanggang bukas ng hapon, nakikita ninyo na po ang lahat ng mga ballot faces ng buong bansa kasama ang local positions. Sa website ng COMELEC? Apo, nasa website po ng COMELEC, Sir Angel. Ayan, okay. Anyway, hindi na ho namin kayo bubulabugin pa ng pagkahaba-haba dahil alam kong very busy kayo. Pero number one, mag-uumpisa na ang gun ban, Chairman. Opo, at ito po yung magsisimula ngayong 12 ng Enero kung saan yan din po yung tinatawag na simula ng election period. Kung kaya naman sa 11:59 more or less, mga alas 11 ng Enero, tayo po ay maghahanda na upang baka po mag-launch kami, Sir Angel, nung pagsisimula po ng gun ban. Oo. Anyway, yan i-cover naman ho ng DCRH. Yung submission, pero nagpapatuloy pa ngayon yung submission ng gun ban exemption, Chairman. Apo, patuloy din po yung pag-i-issue namin ng mga exemption doon sa mga kwalipikado, doon sa mga nakakumpleto po ng mga dokumento so far. At medyo madami-dami na rin po kami na-issuehan ng mga exemptions sa Angel. Lalong-lalo na yung pong mga magpa-participate kasi sa competition, sa gun ban competition, madami po tayo na-issue rin na ganyan. At yung pong mga automatically exempted, binibigyan pa rin po namin ng mga certificate of exemption. Ayan, ang kasama dyan, mga law enforcement agencies, mga pulis, mga sundalo, yung mga security agencies exempted, di ba? Basta kinakailangan naka-uniforme. Meron din po silang humihingi pa rin po sila ng humihingi din. Authority or exemption sa amin na Sir Angel. So mas maganda po na yung mga security agencies, maganda na maaga pa lang ay makapag-apply na kagad sila. Although actually po, nitong mga nung nakaraang buwan ng Disyembre 2024, madami na po kaming tinanggap na application para sa makahingi po sila ng exemption. Ayan ha. So wala pang liquor ban. Pwede pa kayong mag-party-party. Wala po. Ang liquor ban po natin sa ay papasok isang araw bago po mag-eleksyon. Gun ban ha. Gun ban ho ang patutup. So magkakaroon na rin ng mga checkpoint by January 9. Yes po, ipagpapatupad na po tayo ng checkpoints at katulad po nung nangyari ng barangay SK election, naging effective ang checkpoint. Ang sabi nga namin, baka pwede yung checkpoint ay magmando hindi lamang ang PNP kung hindi kasama ang armed forces, lalo na sa mga critical areas. At ito pong darating na linggo, Sir Angel, baka may meeting na natin ng Philippine National Police at hopefully mapinpoint na namin exactly yung mga areas of concern at mailatag sa sambayanan kung ano-ano yung mga lugar na yan. Chairman, maraming salamat. Bawal ho kayong magkasakit. Vitamin C, ha? Maraming salamat po, Sir Angel. Tsaka pahinga. Tulog din ho, Chairman. Well, kulang ho kayo sa tulog madalas. Ingat po, ingat. Maraming salamat. Ingat po kayo. Salamat. Ang Chairman po ng Commission on Elections, si Chairman George Garcia.